Ayun, Nad. Kung saan ka man naroon ngayon, sana patnubayan ka ng ating Panginoon na at karating ka sa kanyang tahanan. Nad, ngayon hindi pa rin matanggap na yun, nawawala ka na. Kasi nga, binigla mo kami lahat. Kaya pala, pilit mo bibigay sa akin yung susi ng bangka. Ako na yung magtago. Yung pala, alis ka na. Bilang isang kuya, kapatid, huwag kang mag-alala. Patuloy kaming tutulong sa mag-ina mo. Hindi namin sila pababayaan gaya ng sinabi ni Harabas. Lagi lang tandaan mo na andito kami para sa iyo at sa pamilya mo. Bagamat mahirap tanggapin na wala ka na yun. Wala namang may kagustuhan sa amin na yun o sa atin. May kaloob talaga ng Diyos. Ikaw ay siguro nga oras mo na gano'n. Pero nakakabigla lang ang gano'n yung nangyari. Sana gabayan ka ng kung may kapal at kami rin, gabayan mo kami sa bawat lakad namin. Andiyan ka. Mahal na mahal ka namin. Yun, hindi ko malimutan sa'yo yung mga kakulitan mo sa akin yun. At kung saan ka man sana maging masaya ka at kung saan man kami, gabayan mo kami na ito yung lakad namin. Kaya namimiss ka namin, Nal. Mahal naman ka namin. Nal, hindi ko makalimutan sa'yo yung tawa mo na sobrang lakas. Yung Naldo na masayahin. Salamat na kasama kita sa paggawa ng bangka sa Pandayo. Hindi ko makalimutan na yung mga kulitan natin doon. Salamat na sa pagpapasaya sa buong team. Nal, paalam. Salamat sa lahat. Masayang experience sa limang taon na pagsasama natin. Nal, kami nang bahala sa pamilya mo. Salamat, Nal. Sayang, hindi ka na makasama sa adventure. Ikaw nang bahala sa amin, Nalda. Gabayan mo kami, Nal. Salamat, bro. Salamat, kaibigan. Nal. Paalam. Yun, Bro Nal, hanggang ngayon pa rin kami makapaniwala na wala ka na. Ang aga mo umalis, bro. Ay, aga mo umalis.
kung nasan ka man ngayon bro, sana masaya ka. Sana bro, masaya ka bro. Sana bantayan mo yung mag-ina mo. Reba, gabayan mo sila. Si Digong. Sa lumaki. Laburo eh. Hindi namin malilimutan ang mga pagpapasaya mo sa amin. Mga ngiti, mga tawang mo ba? Hirap kalimutan. Sino pa yung magaling magpatawa? Sila yung malalim ang iniiwan na sugat. Bro, sana ako. Nasaan ka man bro? Maging masaya ka dyan. Pantay mo lagi. Mag-ina mo, pamilya mo. Sa tuwing magdadagat kami, isipin namin lagi. Kasama ka namin. Tuwing nakikita ko ang bangka, mga ginawa mo, sakripisyo mo. Araw-araw kitang maalala. Salamat sa masayang alaala, Brad. Hindi ko yun malilimutan. Salamat sa masayang alaala. Brad, sa muling pagkikita na nauna ka man, nakikita pa rin tayo. Paalam, Brad. Bro, Pandoy. Reynaldo, Gamsmela, Ronaldo, si Bro, si Nalo, si Jeric Habal, si Oro, mga karabas. I-share ko lang kami ng dalawa ni Naldo. Lagi talaga kami nagkakasamaan ng loob. Kasi hindi yung maiwasan, kagaya ng minsan sa asaran, gano'n. Pero si Naldo ang taong kilala ko talaga na hindi talaga nagtatanim ng sama ng loob. Na tipong meron ko yung samaan ng loob ng gantong oras, maya wala na yan. Marunong siya manguto eh. Kunyari, meron kang sama ng loob sa kanya, kayang-kaya kanyang utuin, gano'n. Para magbati kayong dalawa. Naldo, marami pang pangarap yan. Tandaan ko dati yung mga riders pa kami niyan. Lagi kami nag-rides niyan, kami ng dalawa minsan. Hiraman kami dalawa ng gloves, helmet. Hindi ko malimutan yun. Sabi niya, may mga motor kasi namin nun, mga ano lang, maliliit lang that time eh. Sabi niya, dahil pa tayong pangarap bro. Sana sunod pag naka-big bike na tayo, gano'n. Naka-big bike, Mindoro Loop, sali tayo ng endurance. Wala na. Mga karabas, Naldo. Doon sila nakatira sa may namin, sa may likod ng bahay namin. Sa dating bahay namin. Tuwing mo uwi yan doon, sumisigaw ko yun doon, bro!
Bro, dyan na po, bro. Naldong putik. Rest in paradise, bro. Minaw, rest in paradise. Hindi ko, minsan panaginip, hindi ko ina-expect na magsasalita ako ng ganito about sa iyo, bro, Naldo. Parang nabablangko ako eh. Parang hindi pa rin makapaniwala na iniwan mo na kami. Pakabata mo pa, Brad. Nung mga kaibigan, may ikukwento ko lang, nung unang panahon, hindi naman unang panahon, nung malaking tanda ko dyan eh. Nagsaka ako dito, laging dumadaan sa akin yan, bata pa yan. Mahilig magmaritos ba? Yung tipong pagod ka sa trabaho mo, dadaanan ka at magmaritos siya ng mga nakakatawa. Kaya hindi pa yan harabas, laging kasama ko na yung bata na yan. Kasi tapos gumanda pa ang nung napasama siya sa team namin. Nagkaroon ng variety yung aming team. Nagkaroon ng comedy. Although talagang ang nangyari diyan, ako ang iisip ako ng idea. Mo sa kanya, sasabihin mo sa kanya, bubulong ko sa kanya, i-execute niya ng matindi yan, na may karga, na talagang sobrang galing. At saka natural kasi yun sa kanya, simula ang bata pa siya eh. At about sa kahit na kami ay off sa pag-vlogging, kami pa rin magkasama niya, kami tatlo nila Pongloy. Maliban na lang nung nag-decide siya na ayaw niya nang uminom. Kasi nga, medyo hindi bagay siya hindi bagay sa kanyang alak. Merong tao na na kahit mabait, pag nakainom ay medyo may pagkasutil na. Medyo nabawas-bawasan ng kami lang ni Pongloy ang palagi magkasama. Sabi ko nga kay Pongloy, magpakatatag kami. Mahirap naman maging single maritos. Maganda na yung dos maritos ngayon. Pag-ingatan ang kalusugan niya rin. At grabe ang si Pongloy, grabe ang niyan. Hikbi-hikbi niya nung nangyari nga na yun. Sa iyo naman, Hald, hindi ko nga alam kung paano magsisimula na uli na mag-vlog na hindi ka nakasama namin. Pero siguro para sa pamilya natin, para sa pamilya mo, ay sisikapin natin na hindi man bumalik sa sobrang dati ang harabas, ay pipilitin namin na magpasaya pa rin ng tao na kahit wala ka. Siguro yun ang gusto mo rin talaga. Kung malulungkot ka sigurado pag yung hindi kami na dire-diretso. At huwag mong intindihin yung mga naiwan mong mag-ina. Kami na ang bahala dyan. May plano kami dyan. Hindi namin pababayaan yan. Huwag mo nang isipin ang kung saan ka man ngayon, sana magpatawa ka rin dyan. At i-ano mo kami kay San Pedro. Na parang pagdating namin dyan, malakas tayo dyan. Kumbaga patawa-tawanin mo ba? Yung mga moment natin na wala naman tayong dull moment masyado. At saka ito po mga pala, ito si Naldo. Yan ang taong hindi marunong magtampo. Kahit na minsan mapapagalitan. Kasi nga medyo siyempre ganun tayo matatanda. Gusto natin na hindi naman yan pinagalitan mo para
sa sariling kapakanan mo, hindi. Parang kung may konting mali na ginawa siya, ma-realize niya, gano'n. Pero ano yan, hindi tatampo. Yun yung ugali niya talaga na maganda sa kanya. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa niya. Hindi mo siya marinigan ng salita na ito si ganyan-ganyan na titira niya ng patalikod. Yan ang walang-wala kay Naldo. Hindi nagsasabi ng masama yan sa tungkol sa kanyang kapwa. Kahit na simula pa nung bata yan. Puro puro masasayang moment ng mga kinukwento niya. Kaya Nald, kung saan ka man ngayon, hindi ko napapakabaan to. Baka kung ikwento ko lahat ng masayang moment natin, abutin tayo. Abutin ako na 1 linggo. Baka kulang pa. Basta Nald, salamat sa lahat ng alaala. Baunin mo yung masayang pagsasama natin at ang pagmamahal namin. At saka huwag ka mag-alala. Hindi namin pabayaan yung mag-ina mo. Pahinga ka na. Punta ka na kung saan man, wala na kaming tagabati ngayon sa mga sa mga nagpabati. Pungloy na lang siguro ang tagabati ngayon. Ingat ka dyan palagi. Parang Nald, shout out sa'yo dyan. Advance happy birthday. Ingat ka dyan palagi. God bless. Gusto ko lang muling balikan, sariwain yung mga panahon, sandali na kasama namin si Naldong Putik. Actually, sa ilang taon namin magkakasama, sobrang daming experience talaga halos. Lalo na nung iisang grupo pa lang kami. Halos araw-araw talaga kami kakasama. Kasi nga, isang team pa lang kami noon, so everyday may upload, so everyday kami lumalabas. Pero merong isang moment dyan na talagang hinangaan ko si Naldo. Hindi lamang siyempre hinahangaan natin siya mga karabas. Sa pagiging joker niya, komikero. Pero hindi lang yun mga karabas. Kasi si Naldo, bukod sa pagiging masayahin, komedyante, marami din siyang mga kaibigan. Dito sa amin, sa saang lugar. May time na nasa ilog kami. And parang mag-1 PM na nun, wala pa rin kaming nahuhuli. Kasi nga, sabi namin kung ano yung mahuhuli namin ngayong araw, yun yung lulutuin namin. So, ang hirap talagang dumating na yung point na gusto namin umuwi. Pero sabi ni Naldo, napadaan kami dun sa palisdaan ng friend niya. Sabi niya, ayaw mo be, wala sa pangulat natin. Yun, pumunta siya doon. Ngayon, gulat kami pagbalik niya, may dala na siyang tuyo, may dala na siyang daing, may dala pang sausawan, mga kung ano, alam niyo yun. Nakakatuwa kasi hindi lang siya pala komedyante, ganyan. Sabi ko, di na ako iyak kasi halos nabuhos ko na lahat ng mga nakaraang araw. Sakit pa rin, Nals. Kahit saan nakatumingin, puro mukha mo lang yung nakikita.
nakikita ko. Ang hirap-hirap tanggapin. Pilit kong inaalis lahat sa isip ko. Pero wala eh. Kahit saan ako tumingin, mukha mo pa rin yung nakikita. Sinaldo mga karabas, hindi lang teammates, hindi lang kasama sa pagbablog. Kundi isang tunay na kapatid, tinuring na namin siyang kapatid. As a younger brother niya, lagi akong older brother niya. Lagi akong andyan. Sa kanya may mga pagkakataon na nagdidigaw siya ng landas. Lagi namin siyang nililift up. Ay. Ang daming tumatakbo sa isip ko yung mga nakaraang araw. Siguro balang araw matatanggap din namin yun. Pero isa lang sinisigurado namin siya. Na hindi ka na mawala sa puso't isipan namin. Sakit lang na hindi mo na maririnig yung tawa, malakhak na nag-aalis sa amin ng lungkot. Enald, kung nasaan ka man ngayon, lagi mo kaming gabayan. Yung pamilya mo, Tintin, si Bigong. Sana masaya ka na sa kamay ni Lord. At katulad nga sabi ni Kuya Ed, ganda mo lang yung bangka dyan. Magkikita pa rin tayo balang araw na. Hindi ko ma-imagine talaga, Nad, na magsasalita ako dito ng ganito para sa'yo. Pero at least nung buhay ka, halos nasabi ko na lahat ng sermon ko sa'yo. Alam mo yan? Sa maraming bagay. Ate Jeng ganito, Ate Jeng ganyan, Ate Jeng ganon. Kasi sabi mo wala kang ate. Tungkol kay Digong kasi nagkaanak na ako.
tungkol sa maraming bagay. Nakikita mo yan, yung huling sermon ko sa'yo. Yung kakawati natin na tinabas mo. Inagalitan talaga kita, tapos tawa ka lang ng tawa. Yan yung isang bagay na mahirap palitan sa'yo, Nad. Yung kahit sermonan mo na, nakukuha mo pa rin tumawa. Tapos kinabukasan, dinilag-diligan mo, tapos tawa ka ng tawa, kembot ka ng kembot. Tapos mga ilang araw, sinunog mo naman. Sabi namin, arasod naman yung ano mo, yung kaso mo sa akin. Ilang patago-tago ka, kunyari. Pero tawa ng tawa. Tapos sabi mo, magiging mabubuhay yan. Sana katulad ka na lang rin ng kakawate. Mabuhay ka rin. Pero wala na. Wala na na. Hindi kasi ganun yung buhay. Pero salamat. Salamat sa pagpapasaya, sa pagiging kapatid namin. Sobrang napaka-light ng personality yan, isang bagay na gustong gusto ko talaga sa'yo. Yung mga huling request mo, katulad ng, yung sabi mo, pabubuhayan kita ng mga bugambilya. Gandang-ganda ka dyan sa mga bugambilya natin dyan sa harapan. Sabi mo sa akin, pabuhayan kita kasi dadalhin mo sa bahay mo. Sabi ko, saan bahay? Eh, dami-dami ng halaman nila, nanay. Don't worry, lalagyan kita ng bugambilya doon pag nakapagpabuhay ako sa tag-ulan. Gusto mo yung doble-doble ang kulay. Pabubuhayan kita, lalagyan kita doon sa magiging bagong bahay mo. Yung susi ng chariot, palagi mo hinihingi sa akin. Hanggang wala ka na, hindi ko alam. Gusto mo pa rin mag-vlog. Hiningi mo pa rin sa akin sa ikalawang araw. Sige lang, Nad. Vlog-vlog ka lang dyan. Hingi mo lang sa akin yung susi ng chariot. Vlog ka lang dyan. Enjoy. Enjoy ka lang dyan kung nasaan ka man. Mamimiss ka namin talaga. Sobra. Yung kinukulit mo sa aking mango ice candy. Sorry, hindi pa kita napagbigyan kasi palagi ko nakakalimutan yung supot ng ice candy. Alam ko sobrang excited ka talaga doon. Halos inaaraw-araw mo ako doon. Hindi pa ako nakagawa. Kung alam ko lang, sabi mo, babaunin mo yung sa pandayo. Tuwang-tuwa ka pa, sabi mo. Kailangan nyo yun sa pandayo, yung mango ice candy na yun. Bilisan ko ang paggawa. Kung alam ko lang na aalis ka na pala, kaya ka pala nagmamadali, sabi ko pa sa'yo. Nagmamadali, may lakad. May lakad ka nga pala talaga. Kung alam ko lang, Nad, ginawa na kita ng maraming ice candy. Huwag kang mag-alala sa mag-ina mo. Hindi namin sila pagbabayaan. Pahinga ka na. Pero kung gusto mo naman na mag-vlog-vlog dyan, mag-vlog ka lang. Marami ka namang kasama dyan. Isali mo si Tito Talong. Sobrang close mo rin yun. Yan lang, Nad. Sana gabayan mo yung mag-ina mo. Pero dito sa lupa, huwag kang mag-alala dahil gagabayan namin, lalo na si Tin.
sa pagpapalaki ng anak mo. Kaya huwag kang mag-alala. Pwede ka nang magpahinga na. Kahit walang ice candy dyan, kahit walang kahit anong isang kalderong kanin, palagi mo hinihingi. Pahinga ka na, Nad. Mamimiss ka namin. Start na tayo, bro. Yun ang madalas namin sabihin sa'yo, bro. Basta may handaan dito o kahit yan sa bahay. Kasi alam namin na hindi masaya pagka hindi ka nag-start. Kaya tuwing may kainan tayo, ito talaga ang pinakaunang talaga namin. Kasi masaya. Ito na masarap ang kainan. Ikaw rin ang promotor sa mga kalukuhan. Siyempre para masaya ang samahan sa vlog. Talagang pinupumuno ng kasayahan bawat vlog natin, bro. Mga bagay, bro, na hindi namin malilimutan sa'yo. Dahil mga bagay na hindi namin malilimutan. Kahit na tayo ay nagka-vlog o dito na sa bahay na nagpupwentuhan. Tatandaan ko pa nung unang-unang namin dito, bro, na tuwing umaga, sigaw ko dyan sa bahay. Jeng! Dads! Lucy ng Chalyot! Pati pasok. Siyempre, umaga yun. Sakto nagkakain ng kakain ng kagad. Siyempre, sabi kain na rin eh. Pero matutuwa kami sa gano'n na talagang bibong-bibo kayo. Yun yung mga bagay talaga na miss namin sa'yo, mga content mo. Habang tayo nag-vlog. O dito tayo sa bahay. At siyempre pagka may mga kain na ganyan, ang talagang ano namin sa'yo, talagang pinagpuuin talagang pagkain yung mag-ina mo. Kasi talagang hindi kompleto ang kain talaga pag wala kang dalang sili, yung silupin. Lagi kang may pauwi sa mag-ina mo. Kasi pagka hindi sila nakakapunta, talagang siniguin talaga sila. Talagang mahal na mahal mo talaga yung mag-ina mo. Saka yung mga simpleng mga ano sa bangka, prepare ng bangka namin, talagang inaasikaso mo talaga bago tayo mag-ina. Mga pangangawin. Dahil namin yung mga bagay pro na talagang ikaw ang gumagawa mo. Kaya mabusang-bus namin ang presence mo. Yung mga pangulit sa akin. Wala nang mag-chat sa akin kahit madaling araw na Dads! Rodan mo yung wifi ko. Hindi ako makalog ng Netflix. Hindi ka yung kapatid ko. O kaya naman ay anong oras tayo, Dads? Anong oras tayo magbalbad bukas? Palagi yan. Kasi yung gabi nag-chat sa akin kung anong oras pa kami bukas. Kaalis kami. O kaya tatanungin na ako, Dads! May sticker dyan na, Dads? Yung mga bagay talaga na yung mga mamimiss natin ginaldo. Hindi kompleto talaga ang dito pag wala si Lal sa amin. Kaya malaking ka walang kasama ni Bro. Hindi namin alam kung paano ulit kami magsisimula mabalik sa pag-vlog after nito. Lalo, mahihirapan ang bawat isa na gawing masaya ang vlog. Kasi ikaw na numero unang kapasya sa amin, ikaw kang mga. Pero pagkisimukapan namin ituloy ang pag-vlog ko. Hindi tayo dipigil yan kasi marami pa tayong mga pangarap. Siyempre kasama na namin sa pangarap namin yung mag-inang tulad man pangako ni Jeff Narabas na tuloy-tuloy pa rin. Walang hindi natin pabayaan ang mag-inang. Kami na ang bahala doon kung tutulungan namin. Dan natin pinagsamaan bro. Talaga namang nakakatuwa bro. Punong-puno ng kasiyahan. Pero parang hirap balingan bro kung pag-intay na kasama tayo bro. Tricycle bro. Kung daan tayo pasaya bro nung tayo ay nagde-demo pa. Punong-puno ng saya, kulitan. Ganun pala kalungkot bro. Sakit. Kabigat sa dibdib bro. Nung ulit tayo magkasama sa tricycle bro.
kahit pa 5 minutes lang tayo ng travel, sobrang bagal ng oras. Ito maliit tayo na kahit anong bumubulok na banana talaga, pinit pa rin kita bulok na verified ka. So, wala eh. Ang hirap sabihin bro na makita kong ganun bro. So, talagang pinulog na ng Panginoon na gagawin lang bro eh. Siya nang may kagustuhan ng bro. Tigit na natin yung lang bro, wala na talaga eh. Lord na may gusto lang bro. Salamat bro at napasaya mo kami bro. Kahit na ilang taon lang tayo magkasama. Hindi ka mapapantayan na sa nalungkot sa Marabas. Parang sila naman nakatawa. Malit sa'yo bro. Kung masaya ka na ngayon, kung nasaan ka na ngayon bro. Hanggang sa buti bro. Ingat bro. Sabi ko lang po ako Fernando ay parang nawalan kami ng isang kapatid, isang buting kaibigan, isang kasamang talagang na masaya. Ang masasabi sa taon niyan, talagang naturo sa kanya yung kanyang may kasama na may lakad sila. Ang panood naman natin sa vlog, talagang siyang halos nakapagpapatawa sa mga viewers. Kaya nung wala siya, talagang hindi naman natigil na ang mga luha. Kasi para kami nawala ng isang kasamang parang hindi na ibabaga. Kasi araw-araw dito yan. Isang masipag na laging masipag yan. Kung ano man ang gagawin ng Marabas dito, kahit sila sa pag-vlog nila. Naka-present na pa yan. Ako ang maglinis yan. Siya ang maglinis ng mga isda, kung ano man ang nahuli nila. Kaya mahirap makalimutan si Naldo. Tagal lang makamubo siguro. Dahil na parang nawalan kami ng isang kasamang sa lahat ng oras ay maasahan namin. Mabait, tsaka yan, di marunong magtampo. Kahit na kung minsan ay ginagawang kalukuhan na yan, kahit kagalitan, katapos sa iyo, tawa lang yan. Hindi ka marunong magtampo, magdamdam. Bagay na yan na talagang mabait na. Doon, makita natin na talagang mabait siya. Kahit hindi siya marunong ng sama ng loob. Kahit na siya mga sermonan o kung ano pa man, okay pa rin siya. Parang walang mangyari ka nga. Kaya malaking bagay din sa amin. Bakit nangyari sa kanya yung aksidente na yun. Alas na siya kami. Parang nawala kami sa aming sarili.
Yun, baka wala na. Hindi na kami makakakita ng isang Naldo pa. Makasama sa mga araw dito. Ang mga paglabas-labas nila sa ilog. Vlog. Walang lungkot sa kanila. Kasi si Naldo ang pagkasama ni Naldo. Lagi kayo masaya. Nag, asang ka man, sana masaya ka rin dyan. Kahit na diwan mo kami, nagdadalamhan ko. Talagang nalungkot sa pag-alis mo. Maski nga si Jet, hanggang nung pa ako sa ospital naubos na umiyak niya. Kanting makapagtulog sa pag-isip. Kapag talagang nasa isip nila, bakit nangyari sa yung sakuna niya. Sana hindi na sana nangyari yan para nabawasan ng samahan. Marami na ngayon ay umiyak na sa marami magmamahal sa iyo. Sana dalangin namin masaya ka dyan kahit maraming nalungkot sa pag-uwiyak mo, pag-alis mo. Huwag kang mag-alala, hindi naman papapayaan ng pamilya mo. Suportahan pa rin siya ng Harabas, si Jeff, hanggang sa pag-aaral. Hindi pa babayan ang pamilya mo, kaya huwag mo silang alalahanin. Nasa mabuti silang kamay. Sa usunod mong pagsama, hindi pwedeng pabayaan ang pamilya mo. Para sa'yo na gagawin ng lahat para mapasaya ka. Ang hirap. Ang hirap, Brad. Alam mo na, Brad, kanina sinadya kong umidlip nung mga oras na pag maghahatid ka sa akin ng SD card, mga 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. Try ko sana kung kakatok ka eh. Ang hirap nung parang iniisip ko pa lang, parang ang hirap paano mag-edit nung yung mga darating na vlog na hindi ka kasama. Pero para mas mahirap yung i-edit na alam naming wala ka na. Pero nakikita pa kita sa mga video. Hindi ko alam yung magiging mararamdaman ko eh. Napakahirap kasi. Pero alam ko na, nakita ko mismong mata ko, nagsimula kang lumipat dun sa bahay. Unti-unti ka nagbago, lalo na nung talagang nandyan na si Digong.
pinilit mong magbago para sa pamilya mo. Kaya kahit wala ka na, ganun pa rin ang magiging pakisama namin sa mag-ina mo. Kung ano man yung maging mga pangangailangan nila, gagampanan ko pa rin kahit yan, kasama ko si Shaker. Gagampanan namin yung pakitungo namin sa pamilya mo, sa mga naiwan mo. Alam mo bro, ito lang, sa sobrang iklin, ang iklin lang nga lang ng pinagsamahan natin, pero hindi naman yun, grabe yung impact na naiwan mo sa akin. Kasi araw-araw tayong magkakasama eh. So, hindi man ako nakakasama sa vlog ninyo, pero doon ko sa bahay, parang sinanay mo na nga ako bro na na hindi ka na naghahatid ng SD card eh. Dahil nasa Team Dagat ka na. Pero alam ko bro, masaya ka na kasi masaya ka dyan sa kinalalagyan mo na kasi naabot mo yung pangarap mo. Lalo na yung kukunin mo na yung Wigo mo. Para sumaya yung pamilya mo, gagawin mo lahat talaga. Kaya Brad, mahirap man tanggapin na wala ka na. Pipilitin namin. At para syempre sa pamilya mo, tutulungan namin sila hanggat makakaya namin. Bro, bantayan mo lagi ang lalo ang anak mo. Ito yung mga kapatid mo. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ilang araw na rin kaming sobrang down sa pagkawala ni Naldo. Siguro hindi ko makakalimutan sa kanya yung madalas kasi yun dito sa bahay. Nasa gate pa lang yun. Alam mo na nandiyan na si Naldo. Sisigaw na yun. Terox! Terox! Yun na yun siya. Diyan pa lang sa gate. Tapos pagbukas mo ng pinto, magkakalkal na yun ng kaldero. Or kung ano yung kailangan niya. Tapos magchichika na siya ng mga bagay-bagay. Ano ba? Si Naldo kasi sobrang close yan dito sa bahay kasi si Jeff lagi yung si Kuya Jeff. Pero si Kuya Jeff laging ganun. Kaya hindi talaga namin yan makakalimutan kasi yung kamatayan niya, nataon pa sa anniversary namin. Tapos birthday ko kinabukasan. Tapos nangyari pa yon sa bangkang Mrs. Harabas. Kaya, ayun. Alam ko, sa langit ka mapupunta kasi mabuti kang tao. Malaki na ang pinagbago mo. Mahal na mahal mo ang pamilya mo. Mahal na mahal mo si Tintin, si Digong. Kami, ramdam namin ang respeto mo sa amin, ang paggalang mo sa lahat, ang kasiyahan na bigay mo sa aming lahat. Alam ko, sa langit punta mo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kay Tintin. Huwag kang mag-alala kay Digong. Kaming bahala sa kanila. Gaya ng ginagawa namin nung nandito ka, ginagabayan namin kayo. Ngayong wala ka, gagabayan pa rin namin yung mag-ina mo. Pasayahin mo sila lahat dyan sa langit.
Mamimiss namin. Mamimiss namin yung pagpapasaya mo sa amin. Pero huwag ka na mag-alala. Fly high. Huwag mo nang dalhin yung mga pag-aalala mo. Huwag na. Kami na doon. Hindi ka namin makakalimutan. Mahal ka namin. At hanggang sa muli. Ay, Nals. Sana pala nung huling araw na nakita ka namin ni Ipeng, na magkasama tayo nila Ipeng, sinulit na namin yung pambuburrites ninyo, dalawa ni Tintin. Yun na pala yung huling pagpapatawa mo sa amin, sa akin, sa amin dalawa ni Ipeng, na hanggang sa pag-uwi namin pinagkukwentuhan namin dalawa. Kung meron man akong hindi talaga makalimutan, yun yung araw ng pagkawala mo. Kung paano ko makita yung sitwasyon mo that time. Kung paano ko makita yung sitwasyon ni Tintin that time. Kung paano ko saluhin si Tintin. Sobrang bigat sa akin ng pagkawala mo. Kasi sobrang biglaan. Halos di rin ako makatulog kasi every time na pinipikit ko yung mata ko, mukha mo yung nakikita ko yung huling, kung ano yung huling utsura ng mga huling araw mo. Ayun, kung nandito ka man, huwag kang mag-alala kala Tintin. Maraming nagmamahal sa mag-ina mo, huwag kang mag-alala kay Digong. Pahinga ka na, magpakasaya ka dyan sa langit. Magiging maayos yung mag-ina mo. Si Naldo, bago pumasok ng gate dito yan, kahit di mo pa nakikita, alam mo na siya agad yan. Kasi malayo pa lang nakasigaw na yan. Pati si Ate Anya, pag nakita, laging pasigaw kakamustahin. Pati si Gabi, pagka nakikita niya, laging kinukulit yun na, sama ka sa akin, walang kalaro si Digong. Tapos, pag maghahatid ng SD dito yun, laging may kwentuhan talaga kami. Bibida niya yung R15 niya, yung tricycle niya, pinagtatawanan namin kung paano nangyari yung tricycle niya, kung paano niya nakuha yung tricycle niya. Hanggang dun sa kung gaano kasarap yung rides nila ni Tintin nung nagka-NMAX siya. Hanggang dun sa bigyan niya ng alahas si Tintin. Sobrang excited siyang ikwento sa akin lahat yun. Pati yung magkakawigo na siya, kukunin niya na yung wigo niya. Yun nga lang, after niya makuha yung wigo niya, hinihintay ko siyang isang araw maghatid ng SD dito na nakawigo siya. Tapos pabusi-busi na sa labas. Tapos sisigaw pa yun. Kaya lang, wala eh. Hindi na nangyari na makarating pa dito si Naldo na nakawigo. Pero, Nalds, hindi ko na hinihiling, ha? Na maghatid ka pa ng SD dito na nakawigo. Okay na ako dun. At saka, siguro nga, hindi ka na babalik kasi kanina, nagtulos ako ng kandila doon sa madalas mong pwestuhan pag pumupunta ka dito, nagkukwentuhan tayo. Nagtulos ako ng kandila doon. Di ba doon ka lagi nag-hot choco, tapos nagkukwentuhan tayo. At every time na matatapos kang uminom ng hot choco,
Hindi ka nagtatapon ng basura mo. Sinusuklob mo yun doon sa putol na gripo. Lagi yun. At ako lagi ang nagtatapon nun. Kanina nagsindi ako ng kandila sa tabi nun. Tapos hinayaan ko na siya. Tapos paglabas ko, hindi ko alam, hindi naman mahangin. Tsaka nakadikit sa pader yung kandila eh. Pati yung PVC na gripo, na PVC hose, yung putol na gripo, kung saan mo nilalagay yung cup, yung paper cup mo na, sinunog mo na din. Siguro, sinasabi mo na hindi ka na talaga babalik sa amin. So, sa maigsing panahon na nagkasama tayo, sa konting vlog na nagkasama tayo, nakita ko kung paano ka nagbago. Doon sa ilang beses na bilang kung magkasama tayo sa vlog na sobrang nakakainis talaga yung ugali mo dati. Talagang lahat ng tao siguro mapipikon pagka may ala ka sa katawan. Nakita ko yun. Pero ang pinakamalaking nakita ko na yung pagbabago mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para kay Tintin, para kay Digong. Nakita ko lahat yun. Na sobrang nag-iba yung pananaw mo sa buhay. At natutuwa ako sa ginawa mong pagbabago sa buhay mo. Kasi, ano mo yun? Kaya lang sayang eh. Papunta ka na dun, nasimulan mo na to pa rin yung mga pangarap mo, tapos bigla ka nang nawala. Sayang na hindi, walang may gusto sa nangyari. Alam ko kahit ikaw hindi mo gusto yun. Kaya lang, pagka yung oras kasi natin, hanggang dun lang yan eh. Kahit nasan tayo, kahit natutulog tayo, kahit siguro saan lupalop tayo, pag time's up na talaga. Gagawa ng paraan para kunin tayo. So, siguro yan na lang yung oras talaga na para lang sa'yo. Pero ang daming tao na naging apektado sa pagkawala mo. Ang daming nasaktan, ang daming umiyak. Sobrang daming umiyak. Sobrang lalim ng sakit na iniwan mo sa puso ng bawat isa. Kasi ganun ka nila kamahal, ganun ka nila minahal, ganun mo sila napasaya. Hindi ka nila kilala, hindi ka nila na-meet ng personal, pero ganun yung naging impact mo sa buhay nila. Lalo nung magbago ka na, sobrang daming natuwa sa'yo. Yung mga haters mo, yung mga basher mo, siguro naging number 1 fan mo pa yan sila. So, kung nasan ka man ngayon, I'm sure, gumugulong sa katatawa lahat ng kasama mo ngayon dyan. Kagaya ng ginawa mo dito sa lupa. Pagpatuloy mo lang kung gabayan mo sana yung pamilya mo at gabayan mo yung harabas at lahat ng nagmamahal sa'yo. Alam ko na hindi ka makakalimutan ng lahat ng taong napasaya mo. Mahal ka namin, Nalds. Fly high, Naldo. Ayun, boards. Hindi mo na ako mapapaiyak. Kasi kagabi ko pa ine-edit itong mga video ng mga kasamahan natin. Mga family mo, mga kamag-anak mo, mga kaibigan. Naubos ko na yung luha ko kagabi pa. Kaya hindi mo na ako mapapaiyak ngayon. Wala na eh. Ayan, dito na rin ako kumain. Dito na rin ako kumakain kasi kailangan kong tapusin itong ako kasi nag-compile nitong ako nag-compile nitong mga video. So, wala akong tapusin kasi mamayang gabi na to natin ipapalabas hanggang ngayon na in shock pa din kami. Talagang sobra kaming nabigla. Ang hirap tanggapin, pero syempre kailangan natin tanggapin kasi yun na talaga yung nangyari. Nandun yung sakit. Sobrang sakit niya, parang minsan
namamanhid na tayo, ano. Ako yung nagbi-video sa lahat ng mga pwede kong videohan dito para sa tribute video na ito, video presentation na ito. At yung pala, ako yung halos walang masabi kapag nandito na. Kasi ang isang pag nagtanong sila sa akin kung anong sasabihin, kung ano daw sasabihin nila, sabi ko lang, basta yung mahalagang experience na kasama niyo siya na hindi niyo malilimutan, o yung hindi niyo malilimutan sa kanya, tsaka kausapin niyo siya at magpaalam. So yun yung sinasabi ko. Pero ngayong ako naman, ang hirap pala, ang hirap. Kasi napakahirap gawin yung mga bagay na hindi talaga gusto ng puso mo yun. Yung magpaalam at yung mamaalam at alalahanin yung mga masasaya at banggitin yung mga masasaya. Yung mga masayang alaala na hindi mo malilimutan. Kasi para sa akin lahat yun, bro, lahat yun. Lahat ng yun di ko malilimutan kasi. So pag isa-isa ko yun, abutin tayo ng ano dito, ng ilang pong oras. Kasi bawat vlog natin, genuine yung ating saya na magkakasama. So, talagang masyado kaming maninibago dahil kulang. Masyado yung malaking gap na iniwan mo, bro, para i-fill ng ninuman. Hindi kayang i-fill out ng sino man po sa amin yun. O kung sino man na magiging bagong miyembro ng Team Harabas. So, nag-iisa ka lang, bro. Nag-iisa ka lang. Naldong putik. Sabi ko nga sa kanila kwentuhan kami. Out of nothing, nabanggit ko. Team Harabas will never be the same without Naldong Putik. Kasi nag-iisa po siya. Nag-iisa ka, bro. Walang sino man papalit sa'yo. Tandaan mo yan. Grabe. Hindi mo ako mapapayak. I dare you. Hindi mo ako mapapayak, bro. Kasi naubos ko na dito. Ako yung nag-edit na to. Itong kabuuan ng mga video natin. Ano. Mensahe ko sa'yo, bro. Bro, Nald. Sigurado ko naman na nandito ka pa ngayon sa amin. Kasama namin. Niikot-ikutan mo kami siguro. Kasi yung ilan sa amin na-experience ka. So, pero sana dumating din yung araw o i-enjoy mo lang nakasama kami sa ngayon. Pero huwag ka masyadong papatagal, bro. Sumunod ka na. Sundan mo yung liwanag. Sumunod ka na sa ating Diyos. Dahil nandun yung tunay na kasiyahan. So, ang iniisip ko na lang kapag sobrang nalulungkot ako, ang iniisip ko na lang ay pag sa langit siguro, nandun lahat ng mga, di ba, kasabihan natin, no? Hindi natin madadala lahat yung material na bagay. Pero siguro, kasi walang nakakaalam, na kapag nasa langit tayo, gaya mo sa sitwasyon mo, bro, maaaring nandun din yung wigo mo. Maaaring nandun din yung family mo. Maaaring nandun din kami. Diba? Maaaring sumasakay ka pa rin sa bangka. Maaaring nagpapahila-hila ka pa rin doon. Ay, talo ako sa'yo,
Talo ako, napaiyak mo ako ah. Maaring nagpapahila-hila ka pa rin doon. Maaring nagpupunpun ka pa rin ng lubid. Maaring matakaw ka pa rin doon. Ni-enjoy mo yung mga masarap na pagkain. Kasi yun yung kasiyahan mo eh. Yun yung kasiyahan mo. Yun yung kasiyahan mo. So we'll never know. Maaring ganun yung langit. 'Di ba? So pag inisip ko yun, nakakagaan ng loob. Gumagaan yung loob ko kasi I'm sure masaya ka kapag kung ganun yung may hinatnan mo doon. Kung ganun yung dadatnan mo. So, huwag kang mag-alala sa mga naiwan mo dito. Ayos lang kami, bro. Kaya namin, kakayanin namin. Ayos lang ang Team Harabas. Ayos lang ang mga magulang mo, mga kapatid mo. Huwag kang mag-alala sa mag-ina mo. Kami nang bahala dyan. Hindi namin yung pababayaan. Sabi ko nga kay Tintin, parte na siya ng pamilya namin. At hindi namin abandonahin o hindi namin iiwan ang pamilya. So kami nang bahala. Wag ka mag-dwell sa idea na paano na yung mag-ina mo. Kasi bro, kilala mo naman kami, kilala mo ako, kilala mo kami ni Miss Harabas. Hindi namin sila pababayaan. So magpahinga ka na, pumunta ka na sa dapat mong puntahan, and I'm sure magiging masaya ka doon. At matagpuan mo yung totoong saya mo, totoong kaligayahan mo, at yung iyong totoong langit. Fly high, bro.